Muntik pang kainin. Ano? Buti nahatak ko pa. Buwis buhay yarn. Gawin natin 10. Then, copies naman tayo para maiba. Yung mo naman dito. Minsan talaga, hindi siya nahuhugot eh. Kailangan mo talagang i-feed mo maayos yung papel. Nanginig pa yan siya oh. Makakainin na naman. Paper jam na naman tayo guys. May nag-order sa atin ng 200 pieces na short envelope with print. So ito yung binagawa ko ngayon. And para maiwasan yung pagja-jam ng envelope kasi prone talaga siya sa pagja-jam. Isa-isa ko na lang siyang pinifeed sa feeder ng printer natin. Kasi naranasan ko na before yung ka-paper jam dun sa isang printer. Kaya ito yung gamit ko ngayon. Yung Canon Pixma na MG2570S. Ang kaganda nito guys, hindi siya, based on my experience sa printer na to, hindi siya masyadong nagja-jam. I-feed mo lang ng maayos yung yung envelope talaga. And pwede mo siyang hatakin kapag hindi na i-feed ng maayos ng printer. Hindi mo hatakin kagad yung papel. Ganyan. Gag-guide mo lang siya. Make sure lang din na yung paper guide ng printer nyo is talagang lapat. Kasi pag may luwag yan, hindi maayos yung pagkakaprint ng papel. Kasi nakatabingi siya, diba? So, kailangan walang space yan. Tama lang sa movement ng papel para iwas paper jam. So, ayan na yung nagawa nating 10. Oh, tuloy-tuloy yan. Actually, hindi yan 10 eh. Hindi ko alam bakit. Tumigil siya pero nakasipin kayo ng 10 copies. 6 lang yung nagawa niya. So yun. Ay, wait lang ha. Kailangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakto lang pala kasi may pasobra pala akong 5 kanina. Then, nagkumuha ako ng 10. So, ito siya. Yung 10 pala. Naihalo ko pala kanina. Kaya ba't 6 lang? Nalo kasi Inday. So, ilan na? 45, 50, 60 na. 60 na yung gagawa natin. So, another 10 ulit. Ayaw kong mag-load ng sobrang daming copies para maiwasan din natin yung rejection sa papel natin. So, by 10 na lang tayo mag-print. Para, yun nga, iwas sa reject. Mahirap kasi pag sobrang dami, tapos biglang magka-problema yung printer natin. So, by 10 ako guys. Actually, first time ko itong mag-print ng ganito kadami. So, sana walang problema.
matapos natin yung 200 pieces na require ni customer natin. Pang ilan na. So, yan, makikita nyo naman dyan eh. Kung pang ilan na siya. Pang 10 na. Ayun na. Yun na yung last. Pang 10. Nag-iba na siya ng kulay. From orange, naging pink na guys. Bakit kaya? Maybe kasi, yun nga, yung kulay natin. Pag nagganito na daw, ibig sabihin, paubos na yung ink natin, tsaka may lumabas kayo ng dialog box sa computer na running low na nga daw yung ink natin. Okay. So, wait ko na lang dumating yung ink natin kasi parating naman na siya. Yung colored na ink. Okay, mapapansin nyo, magkaiba na yung kulay niya. Napansin ng asawa ko. Ayan siya, oh. Iba na yung kulay. Pag ibig sabihin ba niyan, ang naubos na is kulay orange. Ayun na yun siya, oh. Actually, kahapon pa yan ganyan eh. Kaya umorder na ako ng ink. So, wala pa kasi.
So far, so good na yung output ng print natin. Compared kanina, nagkulay pink siya. Dapat talaga yung orange, guys. Dahil nabusa nga tayo ng colored ink. Ayan, pinalitan natin. Ito na yung output niya. Maganda na yung kulay.